ka raw mahirap kung afford mo ang 21 pesos pataas sa bawat agahan, tanghalian at hapunan. Ayon yan sa NEDA, hindi ka na daw mahirap kung kumain ka ng 21 pesos na pagkain. Gago lang no? 21 pesos kada meal. Hindi ka na daw mahirap. Kaya naman pala, ang tingin ng mga gobyerno sa atin, walang naghihirap. Kasi 21 pesos. Ang basihan nila, pagka 20 pesos, mahirap ka. Pag 21 pesos na yung pagkain mo kada meal, hindi ka na mahirap. Anong mabibili mo sa 21 pesos? Seryoso ba kayo? namang pinalagaan ng mga senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Losban. Magkano ba yung Paris de Diwata? Di ba 100 yun? Namumurahan na nga yung tao, kaya nga daming kumakain sa Paris de Diwata, namumurahan na sila sa 100 eh. Eto 21 pesos? Ano to, pagpag? Baka nga mas mahal pa yung pagpag eh. Hanggang saan aabot ang 20 pesos mo? Magkakasya ba yan para sa isang dissenting meal? Base sa datos ng National Economic and Development Authority o NEDA noong 2023, mahirap ka kung 20 pesos lang ang afford mo sa kada agahan, tanghalian at hapunan. Pero kung may 64 pesos ka pambuong araw o 21 pesos... 64 pesos buong araw na pagkain. Joke talaga to, no? 64 pesos. Pagkain mo buong araw. Alam mo, pero maganda to. Papayat dito si Jay Guevara at si Boss Dada. Gago! 64 pesos buong araw? Ano to, Omad? One meal a day? Hindi ka na mahirap dun pag naka-afford ka ng 64 pesos kada araw. 64 pesos ka, hindi ka makabili ng isang meal eh. Magkano one piece chicken sa Jollibee? Kada meal o higit pa, hindi ka na raw mahirap. Kinwestiyon yan kanina. Yan, gagawan ko yan. Gagawan ko ng 21 pesos challenge. Magkano ba isang itlog? Sorry, hindi ako nagko-compute eh. Pero kain ako ng itlog. Sa isang putahe ko, 6 na itlog kinakain ko. So 60 pesos na yun. Patay tayo dyan, ha? Papaya talaga tayo mga Pilipino. 10 piso ang kada itlog. Sa pagdinig ng Senado. 3 meals po yun, di ba? Tama. Parang lumalabas siya 20 pesos per person per day. Per meal. Yeah, 95 pesos. One piece chicken with sopis drink. Meal. Ano yan lang kakainin mo buong araw? 20 pesos. Sa tingin niyo ba that number is sufficient, yung 20 pesos? The amount in terms of peso has been adjusted for inflation. Meaning kung if the basket is rice plus some viand. Bakit tayo may mga ganitong opisyal? Sorry. Sorry pero ba't tayo may mga ganitong opisyal? Paano masusolusyonan ang problema natin sa kahirapan kung sasabihin nila ang 21 pesos na kada pag-meal mo ay hindi ka na mahirap? Wala talaga mangyayari sa Pilipinas nito. Hindi ko nga talaga alam eh. Hindi ko alam kung saan siya nanggagaling eh. Value of that. Feeling ko, medyo siguro si Kuya may katandaan na. Hindi kaya yung report na hawak niya yung 1965 pa, ganun? Kasi parang may katandaan na medyo na eh. Baka naman mali yun na ibigay sa kanya nung panahon pa ni Marcos Sr. yun. Nakala niya siguro si Marcos Sr. pa ang presidente. Pambihira, oo. In 2010,
or 2010, kasi may inflation na after so many years, that is accounted for. Paliwanag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, hindi nila binabago ang threshold o batayan ng pagiging mahirap nang sa gayon ay matrack kung may epekto ba ang programa ng gobyerno sa kahirapan. Pero aminado si Balisacan na kailangan na nga itong i-review, lalo't pataas ang inflation rate. Relative prices have changed kasi nga nakita natin yung price of rice has been, inflation there has been over 20% for the last couple of months. No? So obviously, doon lang talagang ubos na yung 20 pesos per ano. Kinuwenta naman ni Senator Joel Villanueva ang tinuturing na mahirap kung ang budget mo kasabing mahirap ang isang tao. Itinuturing na mahirap kung ang budget mo kada buwan ay nasa 2,775 pesos. Katumbas yan ng 92 pesos and 50 centavos na arawang budget. Ang halaga raw na yan ay maaring makatugon sa pinaka-minimum na pangailangan gaya ng pagkain. Pero kung titignan ang presyo ng mga bilihin, good luck kung kasya. Ang bigas, umaabot sa 65 pesos kada kilo. Ang manok, nasa 230 pesos kada kilo. At matindi, mas mahal pa sa manok ang galunggong na umaabot sa 280 pesos per kilo. Swerte ka pa kung walking distance lang ang palengke. Dahil kung hindi, dagdag budget ang pamasahe sa jeep na 26 pesos balikan. The question is, kaya bang matustusan yung kanilang mga pangunahing pangangailangan kagaya ng pagkain, tirahan, kalusugan, edukasyon at iba pa. Hindi ko alam kung saan aabot yung 9250. Hindi ko alam kung kailangan pang i-memorize. Sa kabila nito, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto sa simula ng pagdinig na mahigit 2 milyong Pilipino na ang naiahon sa kahirapan. Anak ng mga gago. Sorry. Kaya naman pala naihahon yung 2.5 million na Pilipino sa kahirapan. Ay, na-joke to. Ayoko na. Uwi na ako. Ay, nag-joke na tayo nito eh. Talagang maiahon mo yung 2.5 million. Pambihira, 21 pesos. Hindi na mahirap. Grabe. Ang lakas ng impluwensya ni Gadon, ano? Wala na, finish na. Sabi, wala na, finish na, uwian na. Grabe, oh. Ang lakas pa ng loob nila. Dahil sa ginawa ng gobyerno to, tanggal na ang 2.5 million na Pilipino out of poverty ngayong taon na ito. Pag tinanong mo, bakit? Kasi considered mahirap ka pag 20 pesos below ang kinakain mo kada meal. Pag 21 na, hindi ka na mahirap. Naturalmente. Siguro kahit mahirap kakain ng 40, 50. 'Di ba? Ang lupit ninyo. Ganyan tayo tinatarantado ng mga nasa gobyerno. Oh. Ganyan tayo tinatarantado, hindi nyo alam? 'Di ba? Tapos sasabihin nila, bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Yan. Oh. Mayaman na tayo lahat. Oo, syempre. Binawasan mo eh.